Good evening po sa inyong lahat. Happy Easter. Yan, ganyan pa rin dapat ang pagbati natin na parang bumalik ng Biyernes Santo, no? Mainit lang talaga ang panahon, nakaka-Biyernes Santo yung panahon talaga. Pero Easter pa rin po, ha? Huwag niyong kakalimutan, itong ating Paschal Candle, tulad ng binanggit ko kagabi, ay 50 araw. Pagkatapos ng linggo ng Pentecostes, saka ito itatabi. Pero hindi ibig sabihin hindi nagagamitin. Kapag binyag, kapag patay, nandito. No? Bakit? Anong magandang simbolo ulit nun? Sa pagkasilang ng tao sa mundo, hanggang sa kanyang paglisan sa mundong ito, ang liwanag ni Kristo ang tatanglaw sa kanya. Napakaganda, di ba? Meron nga akong minisahan, doble yata ang laki nito eh. Ang taas. Pagka laki-laki, siguro pang 2 years na nila siguro yun. Ang laki ho ng Paschal Candle. Pero ganun ho kahalaga ang liwanag ni Kristo sa buhay natin. Ano pang binibigay ng liwanag ni Kristo sa atin? Kapag madilim, mahina, no? Takot tayo, hindi tayo makakilos, ninenervyos tayo, ayaw nating gumalaw. Pero pag may liwanag na, ang lakas ng loob natin. So anong binibigay ng ilaw, ng liwanag sa buhay natin? Hindi lang gabay, lakas ng loob. Pag may ilaw, talagang ang lakas ng loob mong kumilos, gumalaw, maglakad. Pero pag nawala ang ilaw, parang ayaw mo munang mamaya na pag nagkaliwanag na ulit. Hindi tayo sigurado sa lalakaran natin. Kaya napakagandang marinig pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, yung kanyang pagkakalibing nung literal sa libingan, napakadilim. Di ko alam kung may nakaranas na po ba sa inyong inilibing? Wala pa ho yata, di ba? Pero imagine natin, nung nasa ilalim ka ng lupa, pagkadilim-dilim siguro. Pero yung mga minero, may butas sila, may liwanag. Pero yung doon ka, ang dilim. So pinasok daw ni Kristo, sabi ng ating teolohiya, ng pananampalataya, paliwanag, hindi siya yung talagang namatay. Pati ang kanyang pinasok niya ang kamatayan upang iligtas ang tao. Kaya nga sabi natin, maging kamatayan ay nalupig ni Kristo. Kaya ang ganda ng mga paliwanag sa ating unang pagbasa, si Pedro at Juan. Bakit sila inuusig? Pagkatapos nilang pagalingin yung paralitiko, yung hindi makakilos, yung hindi makalakad. Ngayong gumaling na. Pero hindi lang yun ang kanilang inuusig. Anong inuusig nila? Dahil ikinukwento nila Pedro at Juan na muling nabuhay si Kristo. Kinuwento ba nila yung kanilang ginawang pagpapagaling? Hindi. Kaya nga, nung inuusig na sila, saan galing ang kapangyarihan ninyo? Napakaliwanag. Para sa mga kapatid ko sa family of Saint Charbel, glory to God. Glory to God. Sa Diyos ang papuri, hindi sa atin. Kaya maliwanag kay Pedro at Juan yun eh. Kaya komportable, kaya malakas ang loob nilang ipagpatuloy ang misyon. Sapagkat alam nila, hindi lamang ang kanilang ginagawa, kundi ang kanilang kakayahan, ang kanilang kaalaman ay galing sa Diyos. Kung ito ay galing sa Diyos, hindi tayo kailanman dapat matakot. Kaya yun ang dapat nating dinadasal. Lord, lagi mong ipapaalala sa akin na hindi ito para sa akin, tungkol sa akin, at dahil sa akin. Na anumang mabuti at magandang nagagawa ko ngayon, ay dahil sa iyo. Ay mula sa iyo. Para lang sa iyo. Ito yung magandang paalala ng mga alagad. Pero huwag niyong kakalimutan. Huwag kang mahiya kung may mabuti kang nalalaman. Huwag kang mahiya at matakot kung may maganda kang magagawa. Patawarin niyo ako sa salita. Yung mga walang yangan, tapang-tapang. Tapos ikaw itong mabuti naman ang gagawin, maganda naman ang gagawin, hiyang-hiya ka. Kaya alam ni Kristo, si Kristo mismo ang nagbigay niyan. Kaya huwag mo itatago. Ano ang sabi sa talinghanga?
Ang ilawan, hindi nilalagay sa ilalim ng higaan, hindi itinatago, kundi inilalabas ang ilawan. Parang si Saint Charbel, nung siya ay inilibing, gano'n na lang siguro kadakila, kalaki, kalalim ang kanyang kabanalan. Kaya maging hanggang ilalim ng libingan, nagliwanag ang kanyang libingan. At lumabas siguro, gano'n siguro yung kanyang kabanalan. Gano'n kataas. Kaya 33,000 ang mga himala na nangyayari. Pero alam ni Saint Charbel, hindi yung tungkol sa kanya. Nagpakatago-tago na nga siya sa bundok eh. No fame, no preaching, only God. Kaya niya nagawa yun. Kaya ano ang sabi sa ebanghelyo natin? Mapapansin po niyo sa ating ebanghelyo na hinayaan ni Kristo ang mga alagad na kumilos. For sure, alam ni Kristo, wala silang nahuli. Siguro sabi ng mga alagad, patanong-tanong pa to, kunwari pa. Pero hindi. Bakit niya tinanong, may nahuli ba kayo? Anong sabi nila? Wala po. Kaya anong ginawa ni Kristo? Doon sa gawing kanan ng bangka, makakahuli kayo. For sure, pwedeng binigyan na lang niya ang mga alagad. Pero bakit niya tinanong at tinuruan? Dahil alam niya, kahit siya'y muling nabuhay at nagpakita sa kanila, ilang araw lang, aalis na rin siya. Ito'y matandang kasabihan natin. Huwag mong sinasanay bigyan ng isda. Turuan mong mangisda. Para pag nawala ka na, marunong sila. Kaya sinigurado ni Kristo, alam nyo na, kaya nyo na. At yung minamahal na alagad, naalala ninyo? Sino yung minamahal na alagad? Si Juan. Naalala niyo po silang dalawa ni Pedro? Kailan sila nagsabay? Nung pumunta si Maria at sinabing, kinuha ang Panginoon. Anong ginawa nung dalawa? Tumakbo. Sinong nauna? Si Juan. Bata pa. Wala pang rayuma. Kaya pang tumakbo ng mabilis. Kaya nga sinasabi ko sa mga bata, yung ibang bata ngayon, pagka bata-bata pa, pagka bigat-bigat na ng katawan, ang tamad-tamad. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, kung ang unang tumakbo ay si Juan, pero hindi siya pumasok, kundi si Pedro, ngayon, sino ang unang nakakilala? It is the Lord. Ang Panginoon yon. Si Juan. Paano? Nang muling gumawa ng himala si Kristo. Mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, hayaan mong makilala ng ibang tao na buhay ang Diyos sa mabuting ginagawa mo, sa magandang ugali mo. Hindi natin kailangan ng kung ano-anong isusuot, hawak, ilalagay sa katawan para magkaroon ng magandang biyaya at himala sa buhay natin. Simple lang. Gandahan mo lang ang ugali mo. Maraming biyaya at himala ang makikita ng ibang tao sa iyo. In your good works, in your good deeds, let them say, it's not you, it is the Lord. Amen. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo